Ano nga ba ang dapat na bank account sa Metro Bank ang i-open mo? Yung passbook ba o yung debit card ng Metro Bank? Pagkumparahin natin yung dalawa at pag-usapan ko ano nga ba yung mas bagay sa'yo. By the way, kung first time mo sa channel na 'to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Sa passbook at debit card ng Metro Bank, dapat i-open to sa branch sa ngayon. Hindi natin alam kung magkakaroon ng update sa future kung pwedeng i-open online. Pero kung interesado kayo for online opening ng bank account ng Metro Bank, meron silang ino-offer na Metro Bank e-savings. Pero for now, pag-usapan natin yung pwede mong i-open kung debit card ba or passbook, paano to nagkaiba, at ano yung mas bagay sa'yo. Unang-una, yung initial deposit ang malaking kaibahan nila. Kadalasan ito yung parang deal breaker natin kung ano nga ba yung i-open na bank account. Kung gusto natin ng mas maliit na initial deposit at maintaining balance, debit card ang para sa atin. Pero kung hindi naman big deal yan, like okay lang sa atin mag-deposit at mag-maintain ng 10,000 pesos, pwede mo i-consider din ang passbook. Ngayon, ano pa yung kaibahan ng dalawa bukod sa initial deposit at maintaining balance? Ito yung pag-access at yung paggamit na rin ito. Para sa debit card or ATM, instant yung pag-access at cashless friendly na rin siya. Best siya for everyday spending kasi yung mismong debit card or ATM pwede mong magamit sa mga establishment, sa mga mall, supermarket, para pang swipe or pambayad gamit na nga yung mismong card. Pwede rin to sa online shopping, maging sa bills payment kapag gagamitin ang app ng Metro Bank. Dito naman sa passbook, ito yung traditional kasi kadalasan, particularly sa pag-withdraw, kailangan mo siyang gawin sa branch. At ang branch kasi hindi siya open 24/7 katulad ng sa mga ATM na kung saan pwede tayo mag-withdraw anytime. Dito kung mag-withdraw, kailangan pumunta sa Metro Bank. Sa ngayon, open sila from 9 a.m. to 4 p.m. Pero depende na rin sa branch. May dahilan kung bakit branch dependent dapat siya at katulad ng sabi natin kanina, for traditional users. Meron kasing iba na ang gusto ay nakikita talaga yung transaction sa mismong physical na booklet o yung passbook na tinatawag. Naka-print doon or naka-record doon yung mga transaction, halimbawa kung magkano ba yung lumabas na pera, kung magkano ba yung na-withdraw na, makikita nila nang hindi na kailangan i-access sa phone. Instead kung ano man yung nakalagay sa passbook na tinatago nila, hindi katulad ng sa ATM, ma-access na nila yon anytime. Isa pa sa kaibahan ng dalawa ay tinatawag na risk at security na din. Sa debit card, isa sa mga risk nito ay pwede tayong gumamit nito kahit kailan at pwede maging impulsive or magiging basta-basta yung paggastos natin. Dahil nga nakukuha agad natin yung cash instantly or pwede magamit yung card sa pagbayad, mas malaki yung temptation na magamit agad natin ito. Also, kapag merong risk or security issue sa ATM na pinag-withdrawhan natin at nagkataon na ginamit yung ATM card ng Metro Bank, pwedeng magkaroon ng skimming. Also, pwede ring mawala yung ATM card na pwedeng magamit pang withdraw nila. Unlike sa passbook, kung sakaling mang mawala yung mismong passbook, hindi ito pwedeng ma-withdraw sa branch kasi kailangan physical at ikaw mismo yung mag-withdraw. May nakalagay din dito na forced discipline. Bakit? Dahil nga hindi mo na-access yung pera anytime, magdadalawang isip ka tuloy na gamitin or i-withdraw yung pera. Magdadalawang isip ka kasi nga hindi ka ka-convenient. Kailangan mo pang pumunta sa branch para ma-withdraw yung pera at magamit ito pang gastos. Ngayon, pangit ba yung passbook? Pangit ba yung debit card? Depende rin kasi yan sa lifestyle mo. Kung ikaw yung gagamitin mo yung bank account for daily users, hindi mo naman siya gagamitin na pang-ipon, at for salary earners to, ibig sabihin sa payroll, nakaka-receive ka ng sahod mo, mas maganda or fit talaga sa'yo yung debit card. Mas flexible din ito pagdating sa digital app or sa Metro Bank app nila. For passbook naman, fit to para sa mga traditional bank users. Kadalasan, yung mga gusto ng passbook, yung ayaw nila gumamit masyado ng phone, bagay na bagay ang passbook account niya. Kung sakali din naman na gusto mong mag-ipon at gusto mong i-apply yung discipline doon, kumbaga malilimitahan ka sa pag-withdraw anytime, bagay din ng passbook, makakapag-build ito ng financial discipline in the long run. At linawin lang din natin na minsan hindi mo naman kailangan pumili. Kung okay lang sa'yo yung maintaining balance ng passbook at debit card, pwede mo naman silang i-open pareho. Kumbaga, nasa passbook, yung talagang pinaka-iniipon mo na ayaw mong maggalaw hanggat maaari. At magalaan ka na lang din ng ilang pera doon sa ATM mo na siyang pwede mong magamit kapag lalabas ka or for daily spending. Kasama na din dyan yung pagbayad ng bills at iba pa.
So kung nakapag-decide ka na mag-open ng kahit passbook or debit card, pag-usapan naman natin kung paano nga ba mag-open ito. Bago yan, kailangan i-prepare mo muna yung mga requirements. Kailangan ng isang valid ID, government-issued ID with signature. Pero kahit sinabi na with signature dito, tinatanggap naman yung national ID. Ito yung buong listahan ng valid ID na tinatanggap nila. Katulad ng sabi natin, PhilSys ID, covered, passport, driver's license, PRC ID pwede, postal ID pwede din, voters ID, GSIS, SSS, senior citizen ID pwede pa, at iiba pa ito. For students, ina-allow naman yung school certifications na may picture ninyo at pirma na din ng principal or ng head of school. Company ID, ina-allow din nila, pero kung meron kayong government-issued ID, mas maganda na dalhin nyo na rin ito. Sabi natin, one valid ID, pero kung meron kayong dalawa o higit pa, dalhin nyo na din. Also, baka tanongin nila kayo ng TIN number. Maganda na ready na rin kayo just in case na kailanganin man. Depende sa inopen mong account, kailangan mag-prepare na rin or dalhin na rin yung pinaka-cash. 2,000 for ATM card or debit card, 10,000 naman para sa passbook. At tandaan, dapat pinaka-ready na rin kayong active na cellphone number maging email address para nga naman ready na ito for any notification maging for digital banking enrollment. Napag-usapan na natin yung requirements, this time, paano naman mag-open ng bank account? Katulad ng sabi natin kanina, sa Metro Bank branch ito ino-open, pumunta lang sa branch, sabihin sa guard na mag-open kayo ng bank account. Meron kasing dalawang pila doon. Ito yung mga mag-deposit or mag-withdraw, doon sa teller sila mapupunta. Ito naman yung mga mag-open ng bank account o may iba pang concern, doon sila sa bank officer. At bibigyan kayo ng number or sasabihan kayo ng guard kung saan dapat kayo umupo. Sabihin nyo lang doon sa bank officer na mag-open kayo ng bank account. Sabihin niyo kung debit card or passbook ba. At hihingan na rin kayo ng valid government ID. Also, may mga tatanungin din sila sa inyong ibang detalye. Part ito ng KYC or Know Your Customer. Kapag na-verify na nila yung ID na binigay ninyo, bibigyan na nila kayo ng form na siyang fill-upan ninyo. Make sure lang na accurate or tama lahat ng nilalagay niyong information doon. Ito nga pala yung isa sa mga form na kailangan niyong fill-upan. Ito yung customer information form. Meron din sila ng mga signature card na ipoprovide nyo rin habang nag-open ng bank account. Dito sa customer information form, itatanong lang naman yung detalye tungkol sa inyo. Pangalan ninyo, saan kayo pinanganak, kailan, also yung pinaka-source of income or saan kayo nagtatrabaho, covered din yan dito sa mga questions. Kung mapansin nyo, meron ditong part na TIN number at SSS number. Kung required ito at meron na kayo noon, i-ready na lang din para ma-provide dito kasi meron din question dito kung bakit wala kayong TIN, SSS, GSIS, or UMID number. Next naman, kapag na-fill up na yung form, nabigay na yung ID, i-ready na rin yung initial deposit na either 2,000 pesos or 10,000 pesos. May pagkakataon na ibibigay nyo na lang to sa bank officer. Pero minsan, papapuntahin pa kayo sa teller para mag-deposit doon sa bagong bank account number ninyo. Kapag nakapag-deposit na, okay na, hintayin na lang ang approval at ma-release yung passbook or debit card. May pagkakataon na within the day, sa experience namin, same day lang nakuha na namin. Pero pag may issue or let's say walang card, possible na pabalikin na kayo. Pero based nga sa experience namin, same day lang nakuha na namin. And last step na to, just in case na ang inopen nyo ay debit card, bibigyan nila kayo ng PIN code. Kailangan palitan ninyo yung PIN code, temporary lang yon, at pumunta sa pinakamalapit na machine or ATM para palitan nga yung PIN code. Meron kaming ginawang hiwalay na tutorial video kung paano nga ba gawin yan. Pwede nyo i-check yung page or channel namin. Again, this is for ATM card or debit card. For passbook, hindi naman ito applicable. Important reminder na lang din na during the process, yung bank officer, tatanungin nila kayo na bakit kayo nag-open ng bank account. For savings ba to, for investment, or iba pa. Also for source of income, kung empleyado ba, freelancer, o kung ano talaga yung pinagkukunan ng income ninyo, halimbawa remittances o iba pa. At yun yung mga detalye tungkol sa pag-open ng passbook o ATM savings account sa Metro Bank. Tandaan lang na yung pinag-usapan natin ay pwedeng magbago, depende na rin sa branch or kung kailan nyo to pinapanood. Mas maganda na alamin yung mga information, lalo yung latest mula sa bank officer mismo doon sa bangko. At kanina na-mention natin na kung sakaling ayaw nyo pumunta sa branch ng Metro Bank, meron bang option na mag-open via online? Pwede naman, gamit lang ang cellphone nyo makakapag-open na kayo ng bank account. Ito yung tinatawag na Metro Bank e-Savings Account. Pwede nyo i-check yung page or channel namin kung ano yung mga detalye tungkol dito, kung meron bang initial deposit at paano makapag-open ng account.
Sana nakatulong tong video na to. Kung o, pakiclick ang like button at para sa iba't ibang mga tutorial videos, pwede nyo i-check itong nasa baba. Sana makatulong. See you sa next videos. Bye-bye!